halos hindi makaagulapay at sa hirap na pinagdaanan ay parang lantang gulay ay ang lalaking tinaguriang tatay. Isang araw, bigla na lamang akong umiyak. Dahil sa gutom at uhaw ay napapunghalit ako ng iyak. At sa sandaling gumawa ako ay may isang babaeng aligaga, dalidaling nilisan ng kanyang suot na lumang kamison at pinika ang kanyang pagod na dibdib. At ang katas na ito ay nagpatahimik sa akin na parang may anghel na sumanib. Sa bawat bata ay napawi ang iyak. Iyak ng sanggol na tinatawag niyang anak. Isang araw, bigla akong umiyak. Dahil ako'y nadapa sa hapdi ng sugat ay napapunghalit ako ng hiyak. At sa sandaling gumawa ako ay may isang babae at lalaking dalidaling napasigaw at dalidaling tumakbo na parang asong nakakita ng buto na pumaripas sa pagtakbo para iahon ako mula sa lupang kinasusuban ko. At dalidaling hinipan ang aking nadumisang damit. Kitang-kita sa kanilang mga mata ang pag-aalala at niyakap nila ako ng mahigpit. At sa pagawat haplos ay napawi ang iyak. Iyak ng sanggol na tinatawag nilang anak. At ang babae at lalaki na halos hindi makaagulapay at sa hirap ng buhay ay parang lantang gulat ay ang lalaki, babae, tinaguriang nanay at tatay. Isang araw, bigla akong umiyak. Dahil ang lalaki ay aalis, pupunta sa malayo para magtrabaho, ay napabunghalit ako ng hiyak. At sa sandaling gumawa ako ay nakikita ko ang kanyang sinasakyan na unti-unti nang naglalaho at sa himpapawid ay unti-unti nang nawawala. Ay napabunghalit ako ng iyak. At lumipas ang ilang buwan na pag-alis ng lalaking aking tinatawag na tatay. Malipas ang ilang buwan, ay may natanggap akong isang malaking kahon. Maraming laman, may disusi na kamote, tsokolate, sapatos, basta madami sandamakmak sa unang bagsak. At sa sobrang saya ko ay nagpadulhol ako. At sa habang ako ay nagsasaya, ay may lalaki. Sa gitna ng lamig ay nag-iisa, gutom, nanghihina, nagtitigas-tigasan, nang lalambot, ngunit naglalakas. At ang lalaki ko yun, ay ang lalaki tinatawag kong tatay. At isang araw, may dumating na naman ang isang malaking kahon. At sa sobrang sayo ko para makita ang laman ng kahon ay napapuripas ako sa pagtakbo. At nang makita ko ang laman ng kahon, ay napabunghalit ako ng iyak. Dahil ang laman ng kahon ay ang lalaki na sa akin ay bumuhay. Ang lalaki na sa akin ay nagsakripisyo. Ang lalaki na sa akin ay nagtiis ay ngayon ay pumanaw na. Wala na ang lalaki na tinatawag kong tatay. Matutuyo ang ilong ngunit hindi ang mga luha ko. Malilibing ang pumatay at napatay ngunit hindi ang sakit na naranasan ko. At ang lalaki ngayon ay pumanaw ay ang lalaking tinaguriang tatay.